mga kadigma, welcome back po sa ating site. So ika-6 na araw natin ngayon. So ngayong araw, share natin sa inyo yung ginagawa naming partition wall doon, yung kitchen area natin. So ang ginamit natin doon, imbis na CHB, yung ginamit natin doon itong AAC block. So ito siya, 60 cm yung haba niya, tsaka 20 cm yung taas niya. So ito siya, mas magaan siya ng bigat kaysa sa mas magaan yung bigat niya kaysa sa doon sa CHB. Ayan siya. So wala siyang butas. Yan, kung mapapansin niyo, wala siyang butas. So yung ginagamit natin dito, hindi siya ginagamitan ng buhos. Hindi siya ginagamitan ng semento, may sarili siyang adhesive. So ito yung sarili niyang adhesive. Ayan, AAC block adhesive. Ayan. Ayan siya. So yung timpla niya, para lang siyang nagta-tiles kayo, yung thin bed method, kailangan siya ng notch trowel kapag ay na-apply. So ito siya. So yung proseso nito, same lang din sa proseso nung pag-CHB laying. Yung kinaibahan lang, wala itong dowels tsaka horizontal, yung vertical niya. Vertical tsaka horizontal, wala siya. Meron lang siya, yung pinaka-support niya dito sa ilalim. Yung bawat 60 cm niya, meron siyang support na bakal na 12 mm, nilagyan natin siya. So nakadrill lang siya dyan ng halos 5 cm yung lalim, tsaka ang taas niya halos 20 cm. So nagputol kami nung halos 25 cm. So 20 cm lang din yung nakaangat dito. Yan yung pinaka support niya. So every layer yun. So hanggang dito lang yun, putol na yun. Mag-pile ka na. Yung pagpa-pile niya, yung pag-delay niya ng blocks, ito yun, ganito. Yan, mamaya papakita natin. So hindi na siya ginagamitan ng mga dowels, vertical tsaka horizontal, wala din. Meron siyang bracket na inilalagay sa mga kanto. Ito, yan, may bracket siya na sarili na naka-include dun sa kapag nag-order ka. Pero may nakita naman tayong iba, nilalagyan ng ito nung bakal, kinakat nila ito. Katulad nung proseso nung paglalagay ng support dito sa pinaka-base niya, yung parang ganito. Ito yung bakal na to. So inuukaan ng to. Tapos ayan, lalagyan niya ng pinaka-adhesive niya. Ito. So mas maganda na kapag naglagay kayo nito, isasawsaw nyo yung dulo ng bakal. Sabi nung nagturo sa atin nito yung pinaka supplier, kailangan isawsaw yung bakal sa adhesive niya. So ito siya, medyo sticky yung adhesive. Yan. So kailangan lang ninyo ng notch trowel, yung ganito, yung may ngipin pag nag-install. Ayan siya. So kailangan lang kapag unang patong, siguraduhin talaga na nasa level tsaka nasa hulog, kasi mahirap kapag hindi mo na isahulog tsaka na isa level yung unang layer mo. Mahirapan ka pa sa pagbabawi kasi hindi na tayo magpa-plastering nito. Hindi tayo magpa-plastering nung wall niya. So diretso na tayo tiles nito. Papahiran na natin ng Ready-Fix para mas makapit. Ayan siya. So papakita natin mamaya kung paano yung paglalagay niya nung pinaka-mortar. So kailangan hindi masyadong lugaw yung pagkakahalo niya. So yung support pala na to, yung bracket niya, every 2 layers yung paglalagay. Tapos kailangan kapag may mga column ka, kailangan magkaroon ka ng gap para dun sa kapag naglindol, yung sabi nung engineer na nakausap natin, hindi para dun sa
gap niya, hindi hindi madamay yung wool kapag naglindol. So nakahiwalay. Ayan. Sa pagpuputol naman, ito yung ginagamit. Hindi na tayo nagagamit ng grinder. Katulad nung kung naalala nyo sa isang vlog natin, naggamit din tayo ng ganito pero binubuhusan yun. So, grinder na malaki naman yung ginamit natin doon, yung rhino wool. So, may kabigatan yun. Ito, sobrang gaan. Tapos, yan, carbide saw lang yung kailangan natin kapag nagputol tayo. So, hindi maalikabok. Hindi kagaya nung rhino wool, napaka-alikabok nun. Tsaka napakahirap i-cutting. So ito para lang yata to sa interior design na mga wall. So ito yung pang putol natin, yung carbide saw. Ayan. So ganyan lang yung paglalagay, lalagyan tong gilid, yung pinakagilid niya, ito, yung gilid nito, tsaka yung ilalim niya. Ayan. Ayan siya. So yan lang muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat.